Ituturo ko sa inyo ang mga steps kung sakasakaling hindi ka pumasa sa ranking. So keep on watching. I like me better when I'm with you. What's up guys? This is Cherniel and welcome back to my YouTube channel. So ngayon, pag-uusapan naman natin ang mga steps kung sakasakaling hindi ka pumasa sa DepEd ranking. So guys, hindi talaga ako maka-vlog ng maayos kasi ang dami-daming dumadaan na motor. Oh my gosh, wala pa akong microphone. Diyos ko. So kada daan ng motor, pindot talaga, stop talaga. Ay! Diyos ko! Ayaw nga pala. Habang nag-vlog ako, bilangin nyo kung ilan ang mga motor na dadaan. At the end of this video, you will know the things that you have to do kung sakasakaling yung score mo ay hindi umabot sa 70 points at hindi ka naging RQA. And karamihan sa mga steps na ibibigay ko ay ginamit din ng mga ibang teacher applicants kaya hindi sila naging tambay. Kasi alam niyo naman guys ngayon na ang hirap-hirap maging tambay. Kasi nga, pag tambay ka, wala kang trabaho. Pag wala kang trabaho, wala kang pera. Pag wala kang pera, hindi ka jowable. Pag hindi ka jowable, mag-iisa ka. Pag nag-isa ka, malulungkot ka. Pag nalungkot ka, magkakasakit ka. Pag nagkasakit ka, mau-hospital ka. Pag na-hospital ka, mamamatay ka. In other words, huwag maging tambay. Hindi ako masa. Ano gagawin ko? Pero bago tayo mag-start, don't forget to hit the subscribe button down there at i-hitting the notification bell para maging updated kayo sa lahat ng mga bagong videos ko every single week. At saka, para hindi nyo ako ma-miss. Yung mga scores kasi ng mga hindi pumapasa sa ranking ay kina-classify ko into two parts. Yung una ay yung mga scores that can be used for recalibration. Ito yung mga scores na 65 to 69. And then yung second one is yung mga scores na hindi mo talaga pwedeng gamitin for recalibration, which is 64 below. So yung dalawang ranges ng mga scores na yon ang pag-uusapan natin dahil doon tayo mag-iisip ng mga steps kung sakasakaling nag-fall kayo sa isa sa mga situations na yon. Unahin natin i-discuss kung sakasakaling ang score mo ay 64 below. Sobrang labo talaga nitong mga ganitong scores na maging subject for recalibration dahil medyo malayo na siya sa 70 points kasi uunahin talagang i-recalibrate talaga yung mga nakakuha lang ng 65 to 69 kasi medyo malapit naman sila sa katotohanan, besh. So kung sakasakaling 64 below ang iyong points during the ranking season, ito yung mga steps na mga gagawin mo. So ang una mo gagawin, pupunta ka ng division office at hihingin mo yung naging result mo during the ranking season. And after mo gawin yun, after mo makuha yung naging result mo, i-check mo kung saan ka nagkamali at saan ka nagkulang. Ano? Kulang pa ba? Ha? Hindi ba sapat? Ha? Ano pang kulang ko? Ha? After mo mag-check ng result at nalaman mo kung ano yung mga kulang mo, saan ka nagkulang, ano yung mahina ka, and ano yung mga weaknesses mo during the ranking, then you have to weigh things out. Kasi titimbangin mo yung mga situations na mangyayari sa'yo, whether letter A, kung ipupursue mo pa rin ang teaching career mo, and then letter B, kung magpupursue ka ng ibang career. Kung mas pinili mong ipursue ang teaching career mo, congrats! Tama ang sagot mo! Now, kung gusto mong ipursue ang teaching career mo, then ang gagawin mo talaga, you have to study your weakness during the ranking. And most of the time, ang nagiging weakness ng isang teacher applicant sa ranking is, number 1 talaga, interview. Kasi sabi doon nila, nakakaba daw yung interview. Next is yung demonstration teaching. Next is yung English proficiency test. Baka mababa ka doon at yun ang humila sa'yo pababa. Number 4 is baka wala ka specialized skill. And then number 5, baka wala ka pang teaching experience. So dapat alam mo yung mga kahinaan mo para gagawa natin na yun ng paraan. Ganun yun. Then after mo i-study ang iyong mga weaknesses during the ranking season, you have to find an institution where you can get professional development. So saan tayo pwede maghanap doon? Private schools, private schools, private schools, Naniniwala kasi ako na magandang start ang pagtatrabaho sa private schools. Bakit kamo? Dahil ang private schools ay nag-i-enhance ng inyong teaching skills. Kung sakasakaling mo gusto mo na magpa-rank, yung teaching skills mo ay makikita during your demonstration teaching. And then next is yung it will also increase your teaching experience. Magkakaroon ka ng points kapag sakaling magpaparang ka na. And then number 3, it will also enhance your communication skills at para may maisagot ka naman during the interview kung sakasakaling magpaparang ka na ulit. Warning ko lang to sa inyo guys.
Kasi kung sakasakaling magtatrabaho kayo sa private schools, dapat ang inyong main objective ay hindi para sa ranking. Dapat ang main objective mo is professional development and personal development. Hindi dapat pagpasok mo doon na, sagot lang naman ako dito kasi magpaparang din ako after. No, mali yun. Kailangan hinog na hinog ka na. Dapat maganda na yung iyong experience, maganda na yung iyong skills bago ka ulit sumabak sa ranking. Ganun yun. Friend, nag-headband ka. Hala, ibabash ka naman. I-dislike ka naman nila itong video mo. Hala ka. Wala akong pake, I love myself, ganon. So, ang tanong naman kasi is, gaano ka katagal dapat mananatili sa private school? So, ganito yun. Sometimes depends on your gut feeling eh. Kasi di ba minsan kutob-kutob lang yan na papakiramdaman mo yung sarili mo kung ready ka na ba ulit for another try sa ranking. Kasi papakinggan mo dapat yung sarili mo kung sakasakaling, uy, parang kaya ko na. Or baka, parang hindi pa ako sigurado kasi may ganito pa akong problema. So, makikinig ka sa sarili mo. Hindi yung puro utak. Lagyan mo din ng kutob at saka puso. Friend, ganon. Au! Au! Most of the time, it depends on your score. Sabihin natin 64 below ka, tama, di ba? Ngayon, kung sabihin natin ang mga score mo talaga ay mga 59 below, siguro dapat magtagal ka sa private schools na mga 3 years above, siguro 3 to 4 years, okay na yon. Kasi 3 years ay 4.5 na sa points during the ranking. And then yung 5 is 7.5, parang ganon. So medyo malaking points na rin yun, guys. Gaya lang, kung ikaw naman ay 60 to 64 yung score mo during the last ranking, siguro mga 2 years ay okay na kasi 2 years of teaching experience ay 3 points na sa ranking. Always remember na dapat ini-study nyo talaga yung mga situations na nararanasan nyo during your teaching experiences kasi dapat papakinggan nyo yung sarili nyo kung ripe na kayo or ready na kayo ulit maging aplikante para maging public school teacher dahil alam nyo naman guys na mahirap ang ranking kasi baka masayang ulit yung inyong mga time, effort, money kapag nag-apply na naman kayo tapos hindi pa kayo nag-friend. Diyos ko, study the situation kung saan ka ngayon. Ganun dapat. Sabihin natin na ikaw ay isang applicant na nagkaroon ng 64 below na score sa ranking and na-realize mo na parang gusto mo munang magpahinga sa teaching experience at gusto mo mag-try ng iba pang mga careers na meron dito sa mundo, friend. Diyos ko, hindi ka naman pinipilit. Okay lang kung ganun ang naging desisyon mo. Wala namang sapilitan dito, friend. So, pwede mong buksan ang sarili mo sa iba't iba pang mga opportunities kung sakasakaling nag-open ng mga vacancies, job vacancies sa iba pang mga departments ng gobyerno, sa iba pang mga agencies ng government. Marami pang mga agencies dyan na nangangailangan ng mga taong gaya mo, ng mga education-related courses, and yung may mga skills na meron ka na baka pwedeng gamitin sa iba pang mga departments dito sa government. I mean, why not? Huwag mong i-close yung sarili mo sa iba pang mga opportunities na pwedeng dumating sa'yo, friend. Kasi kung sakasakaling hindi ka pinala dito, probably may mag-open pang ibang opportunities para sa'yo. Sabihin natin na gusto mong maging OFW, gusto mong maging manager sa ganito, gusto mong magtrabaho sa ganito, gusto mong mag-try ng business. Okay lang yun kasi it will also broaden your knowledge. Hindi lang basta-basta mga teaching knowledge yung alam mo, mga lessons. Kumbaga magkakaroon ka ng additional learning and tandaan mo na kung masaya ka sa naging desisyon mo, basta do your best lang talaga. Ayun! Kung ikaw naman ay isang applicant na ang score mo ay 65 to 69, ganito naman ang gagawin mo. Number 1, gaya pa rin nung kanina, pupunta ka ng division office at titingnan mo yung iyong naging result during the ranking season para makita mo din kung saan ka nagkamali at saan ka nagkulang. Then after mong gawin yon, you also have to weigh things out kasi number 1, gaano ba kabilis maging permanent or makapasok sa trabaho yung mga naging teacher applicant na naging RQA. Dito mo titingnan yung gaano ba kadami ang items, whether it is substitute or permanent position. Titingnan mo yun, i-check mo yun. And then number 2, willing to wait ka ba kung sakasakaling subject for recalibration ka, kaya mo pa bang maghintay ng mga iba pang several months bago ka sakaling tawagin for recalibration or magkaroon ng permanent position? Sabihin natin mga 4 months. Kaya mo bang hintayin yung ganong kahabang oras? Hi sir! Welcome! May I take your order, sir? Gusto ko ng spaghetti, at saka french fries, at saka coke float, at saka fried chicken. Okay, sir. Okay po. Willing to wait po? Ha? Willing to wait? Eh ako nga, hindi ako hinintay. Willing to wait pa kaya?
So kung na-weigh mo na yung situation, whether may availability ba ng items or willing to wait ka ba kung sakasakaling tatawagan ka for recalibration or for vacant items na, in the meantime, gawin mo itong mga sasabihin ko sa'yo. Number 1, you can send resume sa iba pang mga government agencies kung sakasakaling may job positions at kung sa mga iba-iba pang mga schools, kung gusto mo magturo sa mga private schools, pwede ka mag-send ng resume basta mag-send ka ng resumes sa lahat ng mga job openings na gusto mong pasukan aside sa pagiging public school teacher. Just to be sure na hindi ka magiging tambay kasi nagpasa ka lang naman ng resume, hindi ka naman makakapasok agad-agad, diba? So, kung sakasakaling hindi ka tinawag sa public school, then magkakaroon ka ng opportunity magkatrabaho sa iba pang mga government agencies or sa mga jobs na binigyan mo ng resume at tinanggap ka, o diba? Plan B yun. Gagawa-gawa ka talaga ng paraan. Think din, hindi ganito. Wow. Ang maganda kasi doon, while waiting sa result ng ranking, sabihin natin na naghihintay ka, willing to wait ka. Kahit ilang buwan nang nakalipas after ng ranking season, ay willing to wait ka kasi nga medyo malapit naman sa 70 points yung naging result mo. So habang naghihintay ka ng ganong milagro, you're still open sa iba pang mga opportunities sa trabaho kasi nga nagbigay ka ng mga maraming resume sa iba pang mga job openings. Hindi mo sinarado yung sarili mo sa iisang trabaho lang. Hindi mo sinarado yung sarili mo sa iisang trabaho lang. You're open for every opportunity na meron dyan sa labas. Tandaan nyo guys that entering the public school isn't the last chance for you to have as a teacher. There are still a lot of opportunities out there if you are open for it. Kumbaga, dapat maging open ka kasi minsan sabihin natin na hindi mo pa oras para maging public school teacher. So, ikaw, dapat gagawa ka ng paraan kasi mahirap namang ipilit kung talagang hindi pa oras, kung hindi pa ipagkakaloob ng Diyos. Tapos, gusto mo na talagang pumasok sa DepEd. Paano nga kung hindi mo pa oras nga? Paano kung wala pa sa oras ng Diyos, hindi pa God's will? So, madidisappoint ka, magiging bitter ka sa sarili mo, magiging bitter ka sa ibang tao, malulungkot ka, masustress ka. Huwag ganun. Dapat buksan mo yung sarili mo sa iba't iba pang mga bagay na pwede mong pasukan. Ano ba bang pwedeng pasukan? Comment down below. So, that ends my video for today. At kung sa tingin mo nakatulong tong video na to sa'yo, don't forget to like this video, bigyan nyo siya ng thumbs up. At kung hindi ka pa member ng aking bagong YouTube family, don't forget to hit the subscribe button down there. At i-hit din ang notification bell para maging updated kayo sa lahat ng mga bagong videos ko every single week. Ilalagay ko sa description box ang lahat ng mga guides and tips sa DepEd ranking, nandito sa description box, at lahat ng mga guides ko and tutorials sa paggawa ng iba't ibang mga sets ng lesson plans, nandyan lang din sa description box. At kung hindi pa kayo member ng aking Facebook group, ilalagay ko ang link sa description box at huwag din kalimutan na i-like ang aking Facebook page for more updates at kung kailan ako mag-vlog next time. On my next video, pag-usapan naman natin ang mga steps kung sakasakaling pumasa ka naman sa ranking, o diba? Once again, this is Trinil and I'll see you on my next video. Bye guys!